Under President Ferdinand Marcos Jr.'s administration, malaking bahagi ang economic zones sa Cavite sa pagtulak ng 2.73 trillion peso investment pledges sa kanyang termino. Dahil dito, makakaasa na marami pang katulad ni Bob Bismonte ang mabibigyan ng oportunidad sa bayan ng Cavite para maipakita ang galing ng Pilipino. So ang aking pong posisyon ay Design Director. Nag-formulate po kami ng ibang klaseng mga liquid resin para sa iba-ibang industry. Medical resin, dental resin, kahit po sa automotive ginagamit na rin yung aming machine. Ang pinaka-reason namin is we innovate products for Filipinos that could compete around the world. Sa nagbabago Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang esports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahahalagang balita, patuloy na ipaglalaban ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, malayong-malayo ang paninindigan ni Pangulong Marcos sa WPS kumpara sa nagdaang administrasyon. Sinabi ni Castro na lumalabas ng panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay pumayag ang administrasyon nito na makontrol ng Beijing ang katubigan ng Pilipinas at nakita pa ang pagpapatrolya ng Chinese vessel sa Sandy Cay. Dahil dito, sinabi ni Castro na tama lamang ang ginagawa ngayon ni Pangulong Marcos na paninindigan sa karapatan at soberanya ng Pilipinas sa teritoryo nito. Panahon ni dating Pangulong Duterte, wala talagang gulo kasi umu-oo tayo. So, tanong naman natin. Okay? Kasi hindi ganon si Pangulo. Si Pangulong Marcos, hindi ganon. Ipaglalaban niya kung ano yung rights natin sa West Philippine Sea. Kung ano yung sa EEZ, kung ano meron tayo. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinaimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagguho ng Santa Maria Cabagan Bridge sa bayan ng Cabagan, Isabela. Ang Santa Maria Cabagan Bridge ay nagkakahalaga ng 1.2 bilyong piso na sinimula noong Nobyembre ng taong 2014 at natapos ng Pebrero 1 ng taong 2025. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kabilang sa nais malaman ng Pangulo ay kung may bahid ng korupsyon ang proyekto at kung substandard na materyales ang ginamit sa naturang tulay. Sinabi ni Castro na pananagutin ang sinumang mapapatunayang may kakulangan upang matiyak na matibay ang tulay. Ito talaga ay papaimbestigahan. Okay. Okay, kung may bahid man ng korupsyon Oo. sa nangyaring ito
mula pa noong 2014 hanggang sa ngayon, kung meron man, hindi talaga pwedeng hindi managot. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, ipagpapatuloy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtugis sa money laundering at terrorist financing. Ito ang pahayag ng Malacanang kasunod ng pagkakaalis sa Pilipinas sa Financial Action Task Force o FATF Gray List. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, isang malaking tagumpay ito para sa Pilipinas. Aniya, inaasahang mapadadali na ang remittance para sa mga overseas Filipino worker at makakahikayat pa ng mas maraming pamumuhunan. Pero dahil ipinag-utos ng ating Pangulo through the Executive Order No. 33 na kumilos agad-agad upang matanggal ang ating bansa sa gray list, nakita ng FATF ang improvements ng Pilipinas patungkol sa money laundering and terror financing controls. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Agriculture ODA na pabilisin ang konsolidasyon ng mga livestock o alagang hayop at paigtingin ang biosecurity para makontrol ang African Swine Fever o ASF. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na mahalaga ang biosecurity sa ginawang bakunahan laban sa ASF. Nagbabala naman ang Pangulo na posibleng mahawa ang ibang baboy kung hindi magiging maayos ang pamamalakad sa mga babuyan o piggery. Samantala, sinabi naman ni DA Undersecretary Designate for Livestock Constante Palabrica na nagsasagawa na ang ahensya ng biosecurity at tinuturuan na ang mga magsasaka kung paano ito gamitin. Tiniyak din ni Palabrica sa Pangulo na 80% ng mga baboy ay bakunado laban sa ASF. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, performance-based o batay sa naisagawa ang magiging basihan ni Presidential Communications Office o PCO Secretary J. Ruiz para sa posibleng pananatili o pagkakatanggal ng mga appointees sa PCO. Kasunod ito ng inisyong memorandum ni Executive Secretary Lucas Bersamin kung saan inaatasan ang mga presidential appointees sa PCO na maghain ng courtesy resignation. Sa ambush interview kay Ruiz, sinabi nitong daraan sa pag-aaral ang performance ng mga kinauukulan at malalaman kung sino ang mananatili at kung kaninong courtesy resignation ang tatanggapin. Kaugnay nito, hiningin Ruiz ang unawa ng mga empleyado ng PCO sakaling magkaroon ng mga tao para maging bahagi ng kanyang team. Normal lamang aniya na magdala ng mga tao na kanyang mapagkakatiwalaan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, itataas ng National Food Authority o NFA ang presyo ng pagbili ng palay mula sa mga magsasaka simula ngayong Lunes. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na mula sa dating 23 piso kada kilo ay gagawin ng 24 na piso kada kilo ang pagbili sa clean and dry na palay. Nakita ng NFA na bumaba sa 15 piso lamang kada kilo ang bentahan ng palay mula sa mga lokal na magsasaka.
Sa parang ito ay matutulungan aniya ng mga magsasaka na may angat ang presyo sa bentahan ng kanilang aning palay. Maraming salamat sa ating magsasaka sa patuloy nilang pagtatanim ng palay. Kung wala sila, wala tayo. Kaya naman ang National Food Authority ay laging nakaantabay. Ngayon nga, at alam namin, bumaba presyo, itinasa namin at 24. No? Kayo ang nasa unang-una sa listahan ng priority namin. Samantala, nanawagan ang NFA sa mga Local Government Unit o LGU na kunin ang kanilang mga biniling bigas sa kanilang ahensya. Ayon kay Lacson, ito ay upang mapakinabangan na ng mga mamayan ang mga murang bigas na ibinebenta. Kailangan din aniya na mabakante ang mga bodega ng ahensya dahil anihan na at kailangan ng bumili muli ng mga palay mula sa mga magsasaka. Nasa 67 as of last count yung lahat ng LGUs. Pero dito nakaarangkada na si San Juan, si Navotas, at sumunod si Cotamarines Sur at si Cotabato. Si Camarines Sur, 25,000 yung inalat natin for the whole province. San Juan, Navotas, tigwa 1,000 initial yung order nila. Pero as I understand, nagre-repeat order na sila. Si NFA Administrator Dr. Larry Lacson. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, 7 sa 10 Pilipino nananatiling mataas ang tiwala sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Kaugnay nito, nagpasalamat ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa resultang ito ng pinakabagong survey ng Okta Research na tugon ng masa. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Welcome sa Armed Forces of the Philippines ang resulta ng pinakabagong tugon ng masa survey ng Okta Research. Ito ay makaraang maitala ng AFP ang nasa 75% trust ratings o 7 sa 10 Pilipino ang nananatili mataas ang tiwala sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, patunay lamang ito na mas mataas pa rin ang tiwala ng publiko sa dedikasyon ng AFP sa kanilang misyong protektahan ng bansa, panatilihin ang mataas sa antas ng profesionalismo at transparency. Patuloy niyang AFP sa pagbibigay ng tapat, gayon din ay maasahang paglilingkod para sa kapayapaan at seguridad ng bansa buhat sa external defense, disaster response at peacekeeping initiatives. Kasabay nito, sinabi ni Padilla na committed ng AFP na lalo pang pag-ibayuhin ang kanilang serbisyo sa pamamagitan ng pagtutok sa modernisasyon at pagsunod sa diplomatic values at pagpapalakas ng ugnayan sa publiko. Nabatid na isinagawa ang Okta Research ang nabanggit na survey mula Nobyembre 10 hanggang 16 ng taong 2024 sa may 1,200 adult respondents. Mula sa Campo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mayroong 7,500 at 98 na ang kasalukuyang kaso ng Hand, Foot and Mouth Disease o HFMD mula Enero 1 hanggang Pebrero 22. Ayon sa Department of Health o DOH, halos triple ang naitala kumpara sa 2,665 kaso ng HFMD na naitala sa parehong panahon noong 2024. 52% ng mga naiulat na kaso ng HFMD ay mula sa Central Luzon, Mimaropa, National Capital Region at Cordillera Administrative Region. Nasa 2,069 na kaso ay mga batang edad 5 hanggang 9 na taong gulang. Sa pahayag ng DOH, bihirang makamatay ang HFMD at kusa itong gagaling pero madali itong kumalat. Gayunpaman, maaari itong humantong sa mga malubhang komplikasyon tulad ng meningitis at encephalitis o pamamaga ng utak. Payo ng ahensya, umiwas muna sa ibang tao na maaaring may sintomas nito. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, hepe ng Land Transportation Office o LTO, ipinag-utos ang retraining sa mga LTO personnel sa buong bansa. Ito ay kasunod ng insidente nang umano ay hindi maayos na paghawak ng 5 LTO enforcers sa kaso ng isang motorcycle rider na may dalang kutsilyo sa Panglao, Bohol. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ray Ferrer. Muling sasailalim sa refresher courses ang lahat ng enforcers ng Land Transportation Office sa buong bansa. Ang hakbang na ito ni LTO Chief Vigor Mendoza ay kasunod ng nag-viral na insidente ng umano'y manhandling ng 5 LTO enforcers sa isang motorcycle rider na may dalang kutsilyo sa Panglao, Bohol. Inatasan ni Mendoza ang LTO Law Enforcement Service sa Central Office na gumawa ng updated version ng protocol na dapat sundin sa pagpapatupad ng traffic rules and regulations. Ang retraining program ay tutuon sa pag-obserba sa karapatang pantao at tamang pamamaraan na pagpapatupad ng lahat ng regulasyon sa kaligtasan sa kalsada. Nauna na ipinag-utos ni DOTR Secretary Vince Dizon ang agarang preventive suspension sa lahat ng LTO personnel na sangkot sa insidente. Sa ngayon, nagsasagawa na ng corrective measures at bahagi nito ang retraining program para sa lahat ng LTO enforcers. Sabi pa ni Mendoza na hihingi na rin sila ng tulong sa Philippine National Police sa pagbuo ng guidelines sa pagpapatupad ng LTO at sa mismong retraining program. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nagpatupad ng pagsuspinde ng klase ang ilang lungsod sa Metro Manila kasunod ng inilabas na heat index forecast ng Pag-asa kung saan posibleng umabot sa 46 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index. Sa abiso ng lokal na pamahalaan ng Caloocan, ipatutupad ang asynchronous classes o blended learning para sa lahat ng mag-aaral mula kinder hanggang senior high school ng mga pampublikong paaralan sa Caloocan ngayong Lunes. Para sa mga mag-aaral ng mga pribadong paaralan, ipinauubaya na sa pamunuan ng eskwelahan ang kanselasyon ng klase. Suspendido rin ngayon ang in-person classes sa mga estudyante mula kinder hanggang senior high school sa Valenzuela, ngunit mayroon pa ring online synchronous o asynchronous classes. Inanunsyo rin ni Malabon Mayor Jeannie Sandoval ang suspensyon ng klase ngayong araw sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Inaabisuhan naman ang mga apektadong paaralan na magsagawa ng modular distance learning. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mahigit 8,000 residente sa loob ng 6-kilometer radius ng Bulkang Kanlaon na nanatili pa rin sa mga evacuation center. Sinabi ni Office of Civil Defense o OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na naiinip na ang mga evacuee dahil halos 3 buwan nang malayo sa kanilang kabuhayan. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dargala. Humigit kumulang 3 buwan na nananatili sa mga evacuation centers ang nasa 2,000 na pamilya o mahigit 8,500 individual na pawan ng mga nakatira sa 6-kilometer radius ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, kay karamihan sa mga evacuee ang nabubuknod na dahil sa halos 3 buwan na rin silang malayo sa kanilang kabuhayan. Apektado na rin anya ang klase sa mga paaralang okupado ng mga evacuee buhat pa noong unang mag-alboroto ang bulkan noong Disyembre na nakalipas sa taon. Nangangamba rin si Nepomuceno sa sandaling iakyat na ng PHIVOC sa ika-4 ng alerto ng bulkan dahil madaragdagan pa ang mga kinakailangang ilikas mula 6 patungong 10 kilometro. Batay sa datos ng PHIVOC, patuloy ang naitatalang aktibidad sa Bulkang Kanlaon kung saan patuloy itong nakapagtatala ng volcanic tremors at pagbuga ng asupre nitong weekend. Mula sa Campo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, inaasahan ng kumpanyang Unioil ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa anunsyo ng naturang kumpanya ng langis, asahan na ang 80 sentimos hanggang piso kada litro na tapias presyo sa gasolina at diesel. Samantala, una nang nag-anunsyo ang Department of Energy o DOE na sa produktong kerosene posibleng mabawasan ng 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos ang kada litro ng presyo nito. Paliwanag ng DOE na nakaapekto sa rollback ang mababang pangangailangan ng langis sa Korea dahil sa pagbawas ng tax benefits. Kasama rin sa nakaapekto ang mataas na inventaryo ng refined products sa Estados Unidos, gumagandang geopolitical risk bunsod ng progreso sa Ukraine-Russia ceasefire deal at mga nakaambang taripa sa Estados Unidos na posibleng magpabagal sa demand nito. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga pribadong organisasyon na nakakatuwang ng DSWD sa pagtulong sa mga mahihirap na pamilya sa Region 2 patuloy na nadadagdagan. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dumano na iti 36 dagiti civil society organizations wenno CSOs a katulungan ti gobyerno iti panangipatumpal iti Pantawid Pamilyang Pilipino program no 4P iti Region 2. Daytoy ket kalpasan ti panangitulag ti DSWD Region 2 kadagiti talupay a CSOs iti panangidaulo ni Regional Director Lucia Alan. Dua ditoy dagiti baro a katulungan da ti Global Peace Foundation Philippines Incorporated ken ti Lagawe Multipurpose Development Cooperative kabayatan nga ingrenyo wenno pinabaro mo ti Simple University Philippines Community Development Center Foundation Incorporated ti kontrata da iti DSWD. Impaganutgat ni RD Alan asaan na nalaka ti mandato ti 4Ps nga ingato ti kasasaan iti biag dagiti benepisyaryo isumot a pagyamanan da daytoy a panagkadwada. Kadaytoy ket inkari ti Global Peace Foundation Philippines Incorporated asaan laeng a tumulong iti capacity building activities dagiti benepisyaryo no di ket mangipaay dapay ti pagbiagan ken dumapay nga income generating projects kabayatan at tumulong met ti Lagawe Multipurpose Development Cooperative kadagiti benepisyaryo amang ragpat iti financial security babaan kadagiti na dumaduma savings, investment ken loan programs. Manipod syudad ti Tuguegarao daytoy ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakoy naman natin ang Baguio City, dalawang paaralan sa lalawigan ng Benguet, dinalaw ni DepEd Secretary Sunny Angara. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Sinarungkaran ni Department of Education Secretary Sunny Angara ti duwa nga pagadalan sa Jaytuba Benguet itay nabiit nang isang daytoy iti inspeksyon kadagiti pagadalan ken nakiterepnong kadagiti manursuro ken opisyales iti Tuba may naig iti programa nga mang suporta iti edukasyon iti nasang munisipyo. Imunan sinarungkaran ni Angara iti Kiwas Elementary School no sa dino ket tinalantan na iti Republic Act No. 10908 mangiman bandar iti panakaynayon ti Filipino ken Indigenous Peoples History nga dalen negiti estudyante kang ronan iti kakem daytoy iti panangpreserba iti kultura
Kabayatan na indaluan pa ni Secretary Angara iti turnover ceremony iti Barunga School Building iti Andolor Elementary School. Tinadakabat bastek at nakadependar iti solar power apaset ti plano ti gobyerno amang suporta kadagiti last mile schools. Impeteng pa iti opisyal manarimaan iti proseso nga isaysayang ka ti Department of Education tapno may paayan iti elektrisidad digiti nasulsulin ay kapagadalan tapno sumayat pa iti learning condition digiti estudyante. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Tabuk City, kinilala bilang high-performing LGU on Peace and Order. Narito si Renzi Joaquin para sa balita. Naduma-duma dagiti basaran no apay anabigbig ti City LGU Tabuk kas high-performing local government unit ti DILG. Resulta rito iti Local Peace and Order Council Performance Audit iti taon 2023 nga naadaan iti nasayat nga panakipatungpal iti programa mainahig iti linak ken talna. Iti LPOC Performance Audit ket agserbi nga requirement kadagiti LGU si Tintero Pagilian nga Pilipinas. Dagiti sakupon iti Peace and Order Management and Implementation ket governance practices, community engagement ken responsiveness. In pakamot ti City Interior and Local Government Unit iti Tabuk nga gapoy iti talek iti umili ken panagkaykaysa iti kangarunan arason iti achievement karaman ditoy iti panakitinulong dagiti law enforcement agencies, local communities ken daduma nga stakeholders. Dagiti aktual may patpatungpal may nagti programa iti dinak ken talna diti siyudad ti Tabuk ket community outreach programs, crime prevention strategies, can conflict resolution measures. Manipo DZRK Tabuk City, Renzi Joaquin ang ipadparamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang Virac. Lalaki arestado matapos makuhanan ng pinaniniwalaang shabu sa routine inspection sa Masbate Port. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Rosie Nieva. Arestado man sarong 30 anyos na paratyenda makalisma kuana ni illegal na droga sa tahaw kan routine inspection kan mga otoridad sa Masbate Port. Sa report kan PIDEA Bicol, nakuha sa posisyon kan suspect ang 0.5 grams kan pigtutubrang shabu. Tulos man ining kinumpiskar kan joint operatives kan PIDEA Masbate, PPA Port Management Office of Masbate as iniba pang law enforcement units. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang investigasyon mantang nagtitinir na sa kustudiya kan mga otoridad ang nasambitan ng persona para sa maninigong disposisyon. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Isang kilalang mall, sinigurong 80% ng mga empleyado sa unang branch nito sa Bohol ay mga lokal na residente ng lalawigan. Atin naman pakinggan ang balita ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Ipasalig ang kadaguan sa SM Malls ato sa groundbreaking ceremony sa 11 SM Malls sa Bohol nga prioridad ang mga locals isip empleyado niini. Mismong si SM Malls President Steven Tan ang namulong nga 80% sa kuhaon nga empleyado sa SM City Tagbilaran mga bulanon aron makatabang sa employment rate sa lalawigan. Mibutyag si Tagbilaran City Mayor Jane Yap nga 60% lamang ang iyang gihangyo apan iyang gikalipay nga gipatasan pa kini ngadto sa 80%. Sa iyang bahing gikalipay ni Governor Erico
resolamentado nga natuma na gayud ang gihandom sa mga bulanon nga matukod ang SM Mall sa ilang probinsya. Ang SM City Tagbilaran sugdan na pagtukod sa 6 ka ektaryang luna na himutang likod sa kasamtangang Kapitolyo sa lalawigan sa Bohol. Ihaw sa giawhag ang SM nga mamuhunan sa ubang natad aron motampos sa kalambuan sa lalawigan sa Bohol. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dadako naman tayo sa Iloilo. Top 5 most wanted persons sa Western Visayas arestado sa bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Paul Tarosa. Arestado sang intelligence unit ng Negros Occidental Police Provincial Office ang top 5 most wanted person sa Western Visayas sa Barangay Crossing, Magallaon, Moises Padilla, Negros Occidental. Ang suspect ginkilala nga si alias Latoy, 41 anyos, kag residente sang Moises Padilla. Ang akusado nagapangatubang sang kaso nga frustrated murder kag 2 counts of attempted murder. Suno kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Jack Wangki ang operasyon, resulta sang pagpaningwa sang kapulisan nga madakpan ang wanted person. Kinakabig sang PRO6 nga significant accomplishment ang nasambit nga operasyon ug mapasigurong safety kag security sang komunidad. Mula sa Radyo Pilipinas Iloilo, ito si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. PSA Davao Occidental at Local Civil Registrar's Office paigtingin pa ang registration services sa malalayong lugar sa lalawigan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Maselda Salya mula sa Davao. Padayong nahimong hagit sa Philippine Statistics Authority kon PSA Davao Occidental ug sa mga local civil registry office ang pagrehiso sa mga residente labi na ang anaa sa lagyong lugar sa maong probinsya. Sa gihimong kapihan sa Davao Occidental kauban ng PSA miadtong milabayng Huwebes, gipamahayag ni Jessie Madulin ang Chief Statistical Specialist sa PSA Davao Occidental nga daghan sa gihapon ang wa pay birth certificate nga mga residente sa lagyong lugar tungod sa kalisod nga dalan ug walay igong kwarta nga ikaplete aron nga mudangop sa buhatan sa LCR. Apan dayon niini gipamahayag ni Madulin nga ilang ginapaningkamutan nga daghan ang marehistro pinaagi sa mga programa sama sa mobile registration. Atol sa gihimong culmination sa 35th National Registry Month milabayng Huwebes, Feb 28, gipaniguro sa PSA Davao Occidental nga mapakusgan pa ang mga programa sa ahensya labot sa civil registration services alang sa legal identity ug access sa mga serbisyo sa gobyerno. Gikan dinhi sa Davao City, Maselma Mondasalya para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salya mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Butuan. Caraga Enterprises lumahok sa pinakamalaking pagtitipon ng DAPRDP proponent groups. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Dayanara Sumapad. Unom ka negosyo gikan sa reyon sa Caraga nga gisuportahan sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project kon DAPRDP ang nitambong sa Mindanao-wide Proponent Groups Summit sa Davao City nga nagsugod ni adtong Pebrero 25 ug milungtad sa Pebrero 28, 2025. Gikonsiderar nga kini ang kinadak ang panagtapok sa mga negosyo nga gipondohan sa PRDP kay ang summit nagtigom og 45 ka proponent groups sa tibuok Mindanao nga nakakumpleto sa pagpatulong
patuman sa mga sub-projects nga gipondohan ubos sa second additional financing sa DAPRDP o European Union Co-Financing Grant. Ang summit nagsilbi nga plataporma alang sa mga negosyo sa pagpaambit sa labing maayo nga mga gawi, pag-angkon og mga kahanas sa pagpangulo og pag-uswag sa organisasyon, paghimo og mga panag-uban og pagpahimulos sa mga programa og serbisyo gikan sa mga stakeholder og paghimo og mga estratehikong plano nga naglatid sa direksyon sa ilang organisasyon. Gipasiugdan ni PSO Mindanao Project Director Macario Gonzaga ang kamahinungdanon sa padayon nga pag-uswag, pagpahiangay og kolaborasyon sa pagsiguro sa pagpadayon sa mga negosyo sa tibuok Mindanao, diin unom ka mga negosyo nga gisuportahan sa DAPRDP gikan sa Caraga, kansang mga produkto gikan sa bangos, seaweed, abaka, green coffee beans ug organic rice ang mitambong sa maong summit. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayan Sumapad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Sumapad mula sa Butuan. Dakuy naman natin ang Marawi, display ng mga lokal na produkto sa Bangsamoro, makikita sa Ramadan Trade Fair ng Bangsamoro Government sa lungsod ng Cotabato. Narito si Johania Yusof para sa balita. Gatoon, sobrang barang nga mapasad lagid sumapanganangkan agunan food items sa Ramadan Trade Fair Bangsamoro Government sa isa Cotabato City. Likaan nini kung madaklataw ipuun ko kya sulod mambuo bulan ang Ramadan sa giyang kayamyay po sa March 2, 2025. Pad kumyamang Pedro nagyang kaya Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o di na MAFAR a Bangsamoro, si Kukyel kairan kung Ramadan Trade Fair iran si kusulod abang sa Moro Government Center. Katoon kiran sa mga itoyarga mga kamo, karne, aguprutas at dagangan o mga local farmers sa gumangingin sa si isa BARMM. Padaya ko pa na marabang sa Moro Government kung kapugupirang ko mga padagang igirabulan ang Ramadan. Yang kay trade fair na maadin uman saragon kung mas sa Ramadan ko mga Muslims, sa lalakaan ko gagawi para pagkaraot pan sa mga Muslim consumers mapasad sa Sambayangiran at Harawi. Kung sa Islamic City of Marawi, Johania Yusof para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusof mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Ipatutupad ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ang mataas na proteksyon para sa mga depositor sa bangko simula ika-15 ng Marso ngayong taon. Ayon sa PDIC, itinaas ng Board of Directors nito ang Maximum Deposit Insurance Coverage o MDIC mula 500,000 piso patungong 1 milyong piso bawat depositor, bawat bangko. Layunin ng hakbang na ito na palakasin ang kumpiyansa ng publiko sa sistema ng pagbabangko at tiyakin ang mas matibay na proteksyon sa kanilang ipon. Ayon sa PDIC, ang deposit insurance ay isang patakaran ng gobyerno na nagsisilbing financial safety net upang mapanatili ang katatagan ng sektor ng pananalapi. Nilinaw rin ng ahensya na hindi kailangan magbayad ng mga depositor para sa insurance na ito. Batay rin sa Republic Act o RA number 3591 o ang PDIC Charter, may kapangyarihan ang PDIC Board na i-adjust ang MDIC batay sa inflation at iba pang economic indicators.
Nakasaad din sa batas na ang halaga ng insurance coverage ay nire-review kada 3 taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na ang inflation ng bansa sa buwan ng Pebrero ay pareho o kaya't bumaba ng bahagya kumpara sa 2.7% Consumer Price Index na naitala noong Enero. Sa isang pahayag, sinabi ng BSP na inaasahan nila na ang susunod na inflation ay posibleng bumaba ng 2.2% o posibleng tumaas ng hanggang 3% kumpara sa nakalipas na buwan. Binigyan din ng BSP na ang pagtaas ng inflation sa Pebrero ay dahil sa mataas na presyo ng kuryente at krudo at mula sa mataas na presyo ng mga pangunahing produktong agrikultural katulad ng isda at karne. Kasalukuyan namang sinusukat ng Monetary Board kung luluwagan pa ang policy rate nito. Sa pinakahuling desisyon ng Monetary Board noong Pebrero 13, nananatili sa 5.75% ang target reverse repurchase o RRP rate ng BSP. Ang susunod na policy meeting ay nakatakda itong darating na Abril 3. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Formal ng kinasuhan sa Olongapo City Prosecutor's Office ng Bureau of Plant Industry o BPI ang isang importer dahil sa illegal na pag-aangkat ng imported na sibuyas. Ayon sa BPI, idineklarang processed foods ang shipment na paglabag sa Food Safety Act at Plant Quarantine Law of 1978. Dumating sa Port of Subic ang 2 container van noong Agosto 2024 at nakakonsign sa Chastity Consumer Goods Trading. Ang mga kalakal ay idineklara bilang frozen fish egg balls, isang processed food item na wala sa jurisdiksyon ng BPI. Nadiskubre sa loob ng container vans ang libo-libong karton ng dilaw na sibuyas. Ang mga natuklasang imported na sibuyas ay walang sanitary at phytosanitary import clearance mula sa Department of Agriculture, BPI. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. tinambakan ng Barangay Ginebra ang Northport sa ikatlong sunod-sunod na pagkakataon, 127-100 sa Game 3 na kanilang semifinal series sa PBA Commissioner's Cup na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Kailangan na lamang manalo ang Gin Kings sa Game 4 para bumalik sa finals at makatapat sa kung kanino man ang mananalo sa pagitan ng token text o rain or shine, kung saan posibleng maging pang-apat na titulo ito ng prangkisa sa Commissioner's Cup. Pinangunahan ni Jamie Malonzo ang opensa ng Ginebra sa nalikom nitong 25 puntos, 8 rebounds at 1 assist, habang nakapagrehistro si resident import Justin Brownlee ng 22 puntos, 8 boards at 8 assist. Nakakuha din ng tulong ang Gin Kings mula kina Japeth Aguilar at Scotty Thompson na nakagawa ng 17 at 15 puntos ayon sa pagkakasunod, habang nagambag ng tig 10 puntos si RJ Abarientos at Troy Rosario. Nakapagtala naman si import Kadim Jack ng 32 puntos, 4 na assist at 3 rebounds para sa Northport. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakapagrehistro ng double-double si Filipino import Kevin Kembao para ipagpatuloy ang kanyang impresibong paglalaro sa 2025 Korean Basketball League o KBL season.
pagkaraang makapagtala ng career best na 18 assists sa 95-85 panalo laban sa KCC Aegis, nakalikom ng 31 puntos at 11 rebounds para pangunahan ang Goyang Sono Sky Gunners sa 92-82 overtime victory laban sa Wonju DB Promi na ginanap sa Wonju Gymnasium. Naipasok ni Kiambao ang 9 sa 15 pagtatangka sa field kasama na ang 4 na 3-pointers para lagpasan ang 30 puntos sa ikalawang pagkakataon sa kanyang professional na karera. Nalagpasan ng 2-time UAAP Most Valuable Player ang 30-point mark kung saan nakalikom ito ng career high 36 na puntos sa 86-82 panalo laban din sa Wonju noong Pebrero 2. Dahil kay Kiambao, napaganda ng Goyang ang kanilang record sa 14 na panalo at 26 na talo para malagay sa ika-9 na pwesto sa 10 koponan na liga. Sa kabuuan ng 9 na laro, nakapag-average ang 6'5" na si Kiambao ng 18.9 points, 7.1 rebounds at 5 assists. Nakapagtala ng double digits si Kiambao sa lahat ng larong iyon, maliban lamang sa kanyang debut na nakagawa lamang siya ng 6 na puntos, subalit nagtamo naman ito ng ankle injury noong Enero 12. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Panandaliang sasalang muna sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL si Jason Brickman bago habulin ang kanyang pangarap na makalaro sa PBA. Ayon sa mga ulat, sasamahan ng Phil-Am guard ang Abra Weavers sa parating na season ng MPBL na magsisimula itong darating na Marso 8. Maglalaro si Brickman sa buong season ng MPBL habang inaantay nito ang PBA Season 50 Rookie Draft na nakatakda sa huling bahagi ng taon. Subalit hindi nangangahulugan na ito lamang ang pagkakataon na maglaro ang 33 anyos na gwardya para sa koponan dahil patuloy na naghahanap ng players si Abra coach Yong Garcia. Aktibo ang Weavers sa pagdadagdag ng players nitong off-season, kung saan nakuha nito ang serbisyo ni na Dave Ildefonso, Encho Serrano at ang trio ng Lasal na sina Joshua David, CJ Austria at Raven Gonzalez. Ilan din sa mga bagong mukha para sa Weavers ay sina Jack Cruz Dumont ng University of the East, Joaquin Garcia ng Mapua at Phil Canadian guard Cassius Small Martin. Ibibigay naman ang kanilang malawak na karanasan ng mga veteranong players na sina Mark Key, Joseph Taha at Alfred Batino. Malaking tulong din ang pagdating ni Brickman lalo na't may mga karanasan na din ito katulad ng kanyang pagsali sa San Miguel Alab Pilipinas na nakopo ang korona ng 2016 Association of Southeast Asian Nations o Asian Basketball League o ABL, pati na rin ang kanyang huling paglalaro sa koponan ng Kaohsiung Aquas sa Taiwan na tinulungan niyang makuha ang 2022 T1 League Championship. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports. Samantala, narito naman ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Nagbigay ng reaksyon si kapamilya actress Janine Gutierrez sa pagganap ni Jericho Rosales bilang si dating Pangulong Manuel Quezon sa pelikula ni Gerald Tarog. Sa isang ulat, sinabi ni Janine na excited daw siyang mapanood ang Quezon na bahagi ng trilogy historical film ng TBA Studios na hindi pa nakagawa ng pelikula matapos ang matagumpay na pagpapalabas ng pelikulang General Luna at ng Goyo. Dagdag pa niya, hindi lang siya ang excited sa film showing ng Quezon kundi sa pagganap ni Jericho rito. At matatanda nga inanunsyo ng TBA Studios noong Pebrero 18 na si Jericho ang bibida sa naturang historical film na inakala ng marami ay si TJ Trinidad na talaga. Ngunit hindi man magagampanan ni TJ ang naturang role dahil sa tinututukan nitong negosyo ay suportado pa rin naman daw niya ang pelikula. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika, for today, ibinida ng celebrity online gamer at dating child star na bumida sa Going Bulilit na si Charlene San Pedro ang kanyang bagong kotse. Sa latest Instagram post ni Charlene, kamakailan, makikita ang mga larawan niya kasama ang isang luxury SUV na Land Cruiser Prado 2025 na pinangalanan niyang DOS. Hindi naman naiwasan ng mga netizen na maangasan at humanga sa bagong sasakyan ni Charlene. Ngunit magkano nga ba ang naturang kotseng iyon? Ayon sa ating nakalap na impormasyon, umabot lang naman sa halos 5 milyong piso ang presyo ng Land Cruiser Prado 2025. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa ang ating mga chika na nauwi sa aminan ng feeling sina kapuso artist Buboy Villar at Faith Da Silva sa isang video podcast na Your Honor. Sa latest episode kasi ng naturang podcast nitong weekend Marso 1, siniwalat ni Faith kung sino ang artistang hinihintay niyang magparamdam sa kanya. Meron kasi itong hinihintay talaga na isang tao na medyo matagal na niyang tinanong. Dahil dito, naintriga ang host na si Tuesday Vargas kaya lumapit siya kay Faith para ibulong nito ang tinutukoy niyang artista. At syempre, napahagalpak sa tawa si Tuesday matapos ibulong ni Faith ang pangalan ng artista. Lumapit tuloy si Buboy para alamin din kung sino nga ba ang tinutukoy ni Faith. Pero sa halip na ibulog, diniretsa na ni Faith si Buboy. Sabi niya, ikaw. At si Buboy ang tinutukoy na artista na ibinulong ni Faith kay Tuesday. At syempre halata namang nagulat si Buboy sa naging revelasyon ni Faith sa podcast na iyon. Kaya naman mas pinili na lang daw ni Buboy na suportahan na lang si Faith sa mga ginagawa nito sa buhay. Samantala si Faith naman ay masaya raw para kay Buboy na may love life na ngayon. At matatandaan sa isang panayam noong Enero ay inamin ni Buboy na may nagpapasena ng kanyang puso ngayon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika, for today, trending online ang biro ni Asia's songbird Regine Velasquez Alcacid sa kapamilya actor na si Sam Milby nang mag-guest ito sa live episode ng ASAP nitong weekend, Marso 2. Kitang-kita kasi na tila nagchichikahan ang dalawa ng maya-maya hatakin ng host na si Robby Domingo si Regine papunta kay Piolo Pascual na nakatambal na niya noon sa pelikula. Pagkatapos ay giniya naman niya ni na Robby at Regine si Sam palapit sa kanya. Sa ang hirit ni Regine, quote and unquote, sorry kasi we're not friends anymore. At halata
sa aksyon na iyon ni Regine sa mukha ni Sam ang pagkabigla sa sinabi iyon ni Regine, pero idinaan na lamang ito sa pagngiti at pagtawa at bahagyang niyakap ng songbird si Sam at nagbitiw na ng spills. Ang tinutukoy na "We're not friends anymore" ay sinabi ni Sam patungkol sa pagkakaibigan nila ng OPM singer na si Moira De La Torre. At hindi naman tinukoy ni Sam ang dahilan ng pagkasira ng pagkakaibigan nila ni Moira. Ngunit ito raw ay masyadong quote-unquote sensitive. Samantala, sinabi naman ni Moira sa isang dinaluhang gig kamakailan na hindi raw totoo ang mga kumakalat na pekeng balita laban sa kanya. Samantala, wala pang tugon o reaksyon sa mga nasabi patungkol sa pagkakaibigan nila ni Sam, itong si Moira. At kung ano ang reaksyon niya sa umano'y pag-unfollow sa kanya ni na Eric Santos, Yen Constantino at ni TJ Monterde. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Dito na nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero at Anthony Pimentel, maging ang ating OJT from Rizal Technological University na si Henry Doblas. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng segmentong balitang artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga makakalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.